Magandang umaga po sa ating lahat sa worship service. June 28, 2020, Gethsemane Christian Baptist Church. Hello, are you still with me? Maraming natutulog. Dito ngayon mga kapatid, makinig kayong maigi. Makinig sa libro ni Colossians chapter 2, 1 to 15. Ang sabi po ng Bible sa 1 to 15, chapter 2 ng Colossians, for I would that ye know what great conflict I have for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh, too, that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of all assurance, of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ. 3. In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. 4. And this I say, lest anyone should beguile you with enticing words. Sa verse 5, for though I be absent in the flesh, yet am I with you in the Spirit, joying in beholding your order and the steadfastness of your life, faith in Christ. 6. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in them. Sa verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Sa verse 8, beware lest anyone spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the word, and not after Christ. 9. For in Him dwelleth all fullness of Godhead bodily. 10. And ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. 11. And whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, and putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. So 12. Buried with Him in baptism, wherein also ye are raised with Him through the faith of the operation of God, who had raised Him from the dead. 13. And you being dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh, hath He quickened together with Him, having forgiven all trespass. So 14. Blotting out the handwriting of the ordinances that was against us, which was contrary to us, and took out of the way, nailing it to His cross. Sa last verse, stanza 15. And having spoiled principalities and powers, He made issue of them openly, triumphing over them in it. O God Almighty, we thank you, God, for this wonderful work. We thank you always, O Father, for thy greatness and mercy that you have given to each and every one of us. Salamat po Diyos sa karagdagan ng aming buhay kalusugan pa. Salamat po sa mensahe sa Sunday School, nawa ikaw makita sa mensahe at maunawaan po mga hearers at makita po Diyos sa iyong presensya na ikaw na Diyos ay maanawain sa lahat ng panahon kung daman ang bawat mananampalataya gampanan namin ng aming tungkulin bilang inyong continuous. Dalangin ko, Panginoon, na unawaan ko nila ang buhay ng mga Gentiles noon hindi wala pa si Kristo sa kanila. Ang mga chosen people Israel, na napaka-special na tao sa buong mundo na iyong kong pinili ang the Old Testament. Nga dito pala magmula ang Savior. Oh, great Almighty, safety mo kami sa bawat isa ng virus. Dalayan ko, i-bless mo sa lahat ng mga hearers. At ganun din po sa lahat na nakatingin po sa screen. Na hamunin mong bawat mananampalataya na maging ma-renew ang human at puksahin o huwag entertain yung mga old men na ugali when we are not yet saved. Dalain ko, O Diyos, na i-bless mo ang mensahe ito at lagi mo akong ikubli ako at ikaw makita sa mensahe. Pagpalain mo sa lahat ng kinig in Jesus Christ of earth. Dito po sa chapter 2, 1 to 15 sa libro ni Colossians. Maliwanag, ladies and gentlemen. Yung pong heart of
of the problem in the Colossian church. The doctrine of the fullness. Yung pong sentro na si Pablo ay dinefendaran ko na yung pong completeness of the believer's salvation ay wala akong dapat pag-usapan niya. Marami pa rin nagsasabi na ako ba ay ligtas, ako ba ay siguradong anak ng Diyos. Hindi na yan ang issue, mga kapatid. Ang the doctrine of inheritance sa verse 12, the partakers of the inheritance of the saint in the life. Inheritance, ang mana. Ay yung pong katuruan ng mana. The doctrine of deliverance. Who have delivered us from the power of darkness. Winala ng Diyos ang kadiliman sa atin, dinala po tayo sa liwanag. Doctrine ng katuruan. Okay, amen. The doctrine of translation. What? How translate us into the kingdom of His dear Son, Jesus Christ. Translation. Nagkaroon lamang tayo ng karapatan maging anak ng Diyos dahil ang Diyos Ama tumingin sa anak, the only begotten Son. Sa magitan ng anak tayo po ay naligtas. The doctrine of redemption, in whom we have a redemption through His blood. For without the shedding of the blood, there is no remission. Kung walang dugon dumanak, walang kapatawaran. Hindi yung paggawa ng mabuti. Hoy. Paggawa ng mabuti, pagkatapos ikaw maging anak mo na. Hindi yung gagawa ka ng mabuti para maging anak. The doctrine of forgiveness, even the forgiveness of sins. Katuruan o kapatawaran. The doctrine of reconciliation, yet no heart be reconciled. Ang Ama at ang tao, ang nag-reconcile pagkakasundo ay sa pangalan ni Kristo. The doctrine of sanctification to present you holy and unblameable and unreprovable. Ibig sabihin, sanctified. Amen. Pinili ka ng Diyos, ibinukod ka. For there is a purpose. Unang puntos. Sa 1 and 3 down to 3. Sa chapter 2, 1 to 3. For I would that ye know what great conflict I have for you. Sa verse 2. That your heart might be comforted, being knit together in love. Sa verse 3, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Christians, spiritual desire. Ang mga mananampalataya, ano ba yung spiritual desire mo? Okay? Spiritual desire. The center. Ang tao kasi ang center, heart. Spiritual center mo. Yeah. Na yun po ang center na Apostol Pablo. Na yun pong conflict na ayon kay Apostol Pablo sa verse 1 to 3. What great conflict I have for you. Yung pong hindi pagkakasundo. Natagpo kasi ni Apostol Pablo sa buhay ng mga taga-Colossians. Mayroong conflict. Ito ay spiritual conflict. Marami hindi ka sa mulo ng Kristyano, kapatid. Ang gusto ng Bible, spiritual desire, is to praise and to please God. Ang gusto mo naman, yung praising ng katawang ito. Ano yung praising? Kagalakan ng katawang ito. Yung gusto ng katawang ito, ikaw ay ginaganyan. Hindi yun ang ito. Magkaroon talaga ang labanan ng spiritual at ang laman. Tanong, ano ang gusto mong mas masunod sa buhay mo? Yung bang spiritual desire o yung pong flesh desire? Pag flesh ang sinunod mo, kalaban mo naman ang will ng Diyos. At ang sabi ng Bible, pag kalabanin mo ang Diyos, magsisika. Proven na po in the Old Testament and the New Testament. Wala na kung dapat patunayan pa. It was already proven in the Old Testament. At ang New Testament, meron pong matibay na ebidensya ang kumakalaban sa Diyos. Kailangan walang nagwagi. Pinangunahan na ni Satan. Lumaban, ano nangyari? Bumagsak. Lumaban ulit sa lupa, ano nangyari? Bumagsak. Ngayon, kasalukuyan lumalaban si Satan sa mga Kristiyano naman. Sino ngayon susundin mo, mga kapatid?
God never lose. Di ba? He is still the winner. Kasi sabi ng Diyos, I am an everlasting God. Magpakailan pa man siya pa rin ng Diyos. Walang hanggan ang kanyang buhay. Hindi katulad sa atin at ang kaaway ng Diyos. May umpisa at may katapusan. Kaya, huwag yun ang subukan. Proven na nga, susubukan mo pa. Hindi. Meron namang gumawa wala nang nagawa Huwag yun ang subukan. Ha? At ang sabi ko ng Bible, ang focus ng Kristiyano burdens upon the heart of the believers. Yung kung si Apostol Pablo ang kanyang heart desire ay sa mga puso ng mga mananampalataya. Ha? Ito po ay yung kanilang spiritual life. Yung pamumuhay kung paano sila isa katuparan o isa pamuhay yung katunguan ng banal na salita ng Diyos. The Holy Bible. Kasi ito po ang ating guidance. Ito po ang ating pong tagapagturo ang dapat natin gawin sa magitan ng banal na Espiritu Santo na mayroon sa atin. Hello? Marami pa rin ay hindi nakaintindi. Gusto naman natin intindihin, maintindihan mo. Pero pag ayaw mo, iyon ang problema. Paul's desire is that the church be unified in spirit in the following manner. Magkakaroon po ng unification in spirit. Magkaroon ng comfort. When the church is being attacked, believers should unite in spirit to exhort, to comfort and instruct. Trouble produces division. Alam niyo yung problema. Tingnan niyo ang ating bansa. Nagkaroon tayo ng problema. Ang ating presidente may problema. Ang problema ng presidente, how to save the citizen. Kasi trabaho ng presidente, paano yan? I-save ang mamayan na maging safety, magiging physical good condition sila. Di ba gano'n? Ang presidente at ang vice dapat mag-unite yan. Unite, ibig sabihin, magtulungan. Anong kakulangan ng presidente? Babaka ang vice. Ganun lang alam ko yan. Ha? Hindi po yung criticism. Kasi isang gobyerno po tayo na naeliktaran ng vice, naeliktaran ka na sa poder. Magtulungan. Anong kakulangan ng Pangulo? Magsagis ka. Ano yung may tutulong mo? Katulad sa church. Ano naman ang may tutulong mo sa gawain? Criticize. Yun bang may tutulong? Criticize. Yung bang sinasabi mo yung mali ang pamamalakad ng pastor. Ang pamamalakad ng pastor, it is a divine instruction. Kasi hindi po mag-instruct ng pastor kung hindi mula sa banal na kasulatan. Ang presidente naman hindi magbibigay ng instruction kung hindi sa magitan ng batas. Ang pagkaiba lang doon, theological government at saka elected government. Yung theological, it is by God's leadership. Itong ating pong democracy, it is by the elected official of the land. Sila po ang magmamanage sa bansa. Ayan ang pagkaiba. Yung governmental through the elected official of the land. Sila po magmamanage. Pero yung theological, it is God's leadership. By using man or by using or choosing servant to be head in the church should be a pastor. Na yun po dapat kilalanin ng bawat mananampalataya. Magkaroon po ng trouble if the church is under attack. Ano po yung si under attack? Criticism sa labas. We should have to fight back. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mensahe sa kanila na ang paraan ng problema natin is Christ alone. Is God alone. Amen? Ang problema kaya nga, ito ang hamon sa ating mga nampalataya, pag-pray nyo na sa susunod na Sunday, magkaroon po tayo sa July 5, magkaroon tayo ng service dito. We should obey the law of the Lord by using yung po tinutukoy na social distance, by using itong face mask. We should obey the law. Walang problema dyan. Basta magkaroon tayo ng awitan, purihin ng Diyos at iwasan po yung pong kamay na ganyan. Magbatihan na lang tayo. Morning, ganyan. Kaya,
Marami pong nangihinan the faith. Kaya pag-pray natin ang ating gobyerno, wala pong ibang paraan kundi ang Panginoon na mayroon sa taas sa magitan ng pagkilos niya sa ating bansa. The desire of Christian is to have a spiritual desire that our country should have in unity, pagkakaisa, to work together to solve the problem. There's no time to criticism. There should be, unity in love, pagmamahal sa bansa. Iyon po ang kailangan ng ating bansa, mga kapatid. Ha? The commendation of the Christian life. Commendation po, iyon pong joining and beholding your order in the steadfastness of your faith na gusto ni Apostol Pablo na i-appreciate sa Colossian Church. Kaya, yung order, talot po yan, ang utos na sinabi ni Apostol Pablo na ito ay biblical mula sa taas. The church is a Christ soldiers, the fighter of the faith. Mga member, yung mga tumanggap kay Kristo, nakakilala sa Panginoon, they are considered soldiers of Christ. Ang ating bandira ay si Kristo. Ano man po ang mangyari sa gawain, we should have the attitude of unity to defend the faith. Ano yung faith? Example, there should be one baptism, one faith, one Lord. Baptized by immersion. One Lord Jesus Christ. Isang pananampalataya na si Kristo lamang parang papuntang sa langit na bayan. Kaya, ito po yung hamon sa atin. The desire of Christian o spiritual desire of the Christians should be maintained. Ano po ang conflict? Ang hamon ni Apostol Pablo sa mga Colossians church should be in unity. If ever there is an attack on the outside, remember that. The army or the soldiers of Christ should not stop but to pursue those, to bring the message of repentance, to bring the message that Jesus Christ alone is the only remedy. There is only one message, or one word, one faith in baptism. Kaya mga Baptist, they are not the sect, or it is the Baptist proclaiming gospel. Proclaimer lang tayo mga kapatid. We proclaim the message of repentance. We proclaim the message to repent. We should proclaim the message that Christ alone is the only remedy going to heaven. The assurance of our salvation. Pangalawang puntos, the doctrine of the fullness. The doctrine. Ang fullness, ibig sabihin, abundantly full. Kung saan sa bote, puno na. Fullness. If you have Christ in your life, Christ has been given to the believer a fullness. Fullness of Christ has been given to the believer. Naibigay na sa atin po yung fullness, punong-puno. Ano yan? Punong-puno. Yung ating pamuhay, there should have no any problem. Because we have Christ in our life. Punong-puno na tayo. Kasi si Kristo ang nagpuno ang bawat kakulangan ng bawat isa. Si Kristo ang nagtrabaho. Si Kristo ang gumawa ng paraan. Si Kristo lahat. Kung lamang tayo po ay magtiwala sa Kanya sa lahat ng panahon, sa buhay mayroon po tayo. Amen? Kung hindi ka naniwala, that's what the Bible says. Remember that. The fullness. Only those who have trust Christ for reconciliation may experience the depth of the understanding, knowledge, and wisdom of God. Only those who have trusted in Christ maka-experience po ang pagkaunawa at i-apply ang karunungan mula sa banal na salita ng Diyos na sila po ay lumalaban according to the Word of God. The comprehension of the doctrine, the fullness signifies the complete Savior. For in Him dwelleth all the fullness. Dwelleth in the fullness, remember that. The fullness signifies the
and ye are complete in Him. Kung tayo na ng palataya kay Kristo, kumpleto na. Amen? Sa atin kasi, di pa tayo lubos na nagtitiwala. Hindi pa tayo lubos. Parang kulang pa rin ang lahat ibinibigay ng Diyos. Pag ang Diyos ang plano, kompleto. Remember that? Sa atin kasi, unsatisfied pa rin. Hoy, that is from the flesh. Be content kung ano pinagkaroon ng Diyos sa'yo. Kung pagpalain ka ng marami, makakalimot ka naman. Amen? Kaya alam ng Diyos ang paratawag sa tao. Kaya, the completeness of His doctrine signifies the completeness support for the Christians. Are complete in Him? The word complete, ibig sabihin po yan, yung kung full, overflow. Ano bang kailangan natin? Yung redemption lang ng kompleto. Pamumuhay kompleto. Yung sa'yo pamumuhay. Yung pong ating buhay na dinagdagan pa ng Diyos, kompleto pa. Kung bakit nagkaroon tayo ng ulcer, nagkaroon tayo ng sakit, it is our own fault. Kung bakit meron tayong sakit, meron tayong kamatayan. Kaya nga ang sabi ng Bible, ang lahat na mayroong kamatayan sa lupa ay nagbigay din na signal ng Diyos para sa mga tao na may wakas ang buhay. Kasi sinabi ng Diyos, may hangganan ng buhay. Kaya lagi sinasabi ng banal na salita ng Diyos na tayo po'y dapat gamitin naman ng ating buhay sa Kanya po. To praise His name, to praise the Lord, to please God in this vision. How far you please the Lord in your life? Gaano kalalim ang pagpupuri mo sa Diyos? Gaano kalalim ay yung pagsamba mo sa Diyos? Gaano kalalim pagmamahal, pagbasa ng Bible at manalangin sa Diyos? Gaano kalalim? Hanggang dito. Diyan. Kung magmahal ka sa iba, malalim pa ang sabi ng Bible, should be in the heart. Should be in the boots. Malalim mo, dapat walang suka. Yun ang gusto ng Diyos sa akin. Kasi mayroon pa tayong pangalawang pagkikita sa Diyos. Remember that, Christians? Hindi po kinamatay tayo sa lupa, wala nang mayroon pa tayong pagkikita doon. Kaya nga, umanda ka sa paghaharap mo sa Diyos. Anong sasabihin mo sa may kapal o yung lumikha, the redemption of our soul. The Redeemer, the Savior, mediator. Ano nga yung masasabi mo sa pangalawang pagkikita mo? Ang Diyos, binigyan ng halaga ang buhay natin. Binigyan niya ang halaga. Ikaw, binigyan ba ang halaga ng buhay mo rin? Kahit saan ka pumupunta. Lakpat siya dito, lakpat siya doon. Sa gusto mo lang matuwa ang katawan ito. Pamagitan ng alak, sigarilyo, droga, anong po, mayroon sa lupa. Binaliwala mo pagmamahal ng Diyos sa katawan ito ng kanyang tinubos ang bundok ng Kalbaryo. Mag-isip kang mabuti, Christian. Kung tayo po ay tinubos, amen, dapat masaya na umaakit. Glory to God in the highest. Amen. Hindi ka mga awitin. Kailan ka umawit ng malalim, kapatid? Ito i-review mo po yung buhay mo na ang safe ka noong nakilala mo si Kristo. Review yourself. Your experiences at the past. Do you think it is enough? Ito ba enough sa'yo? Na mamuhay kayo yung kung old or in the darkness na ayon sa dikta ng kasalanan? O mas magandang mamuhay, mayroon ka kay Kristo? Sa totoo lang, kapatid, kung wala lang pangalawang buhay, ay gusto ko rin sa lupa, masaya. Physical happiness. Bakit naman hindi? Yun ang hangad natin, physical happiness. Wala nang pangalawang pakikita sa Diyos. Sabi ko ng Bible, mayroon ng pangalawa na yung pang real na, yung pang totoong tao, yung nakatira sa atin. Nakakaiyak kung wala kang may sasagot sa iyo, so ang Diyos magtanong. Siya mo ginamit ang buhay mo
nung ikaw ay tinubos ni Kristo sa bundok ng Kalbaryo. Sa araw ng linggo, sa araw ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ilang beses ka nalain para sa akin, ilang beses ka magbasa ng Bible. Yung mga sulat ko sa iyo sa lupa, binasa mo ba ang banal na salita ng Diyos? Anong sasagot mo doon? Huwag mo sabihin busy ka. Huwag mo sabihin ikaw ay pagod. Christian's life should be a spiritual life. Malapit na ang pagbalik ni Kristo. Kung ang edad mo ay 40, ilang taon na. Kung ang edad mo ay 30, hindi kasi basihan ng batang edad eh. Kung sa 16 years old, may namatay na 17 years old, may namatay din na 5 months old, may namatay din na sa womb. Kung saan ang basihan lamang ang namatay yung matatanda, ay pwede yun. Kasi 20 years old ka pa lang, o 15 years old ka pa lang, ay marami pang taon bago ka mamatay. Eh, ang problema, hindi ganun ang kamatayan eh. Nasa womb ka pa lang, pwede patayin ng kamatayan. Nasa teenager ka pa lang, pwede patayin din ng kamatayan. Kasi ang daming kamatayan, hindi lang virus. Accident. Hospital, bangungo. Maraming kamatayan. Kaya walang makapagsabi kung anong klaseng kamatayan, mayroon tayo. Yung mayaman na kaya nang bumili ng heart, pwede. Pero sabi ng Bible, isa lang ang buhay. Pag sinabi ng Diyos, period, di mo natin dagdagan nyo. Pag sinabi ng Diyos, isa lang ang buhay. Kaya nga, mahal natin ang buhay ni isa. Paglingkuran ng Diyos sa lahat ng panahon sa bubuhay natin. Dahil isa lang ang buhay. Marimedyoan man ang doktor, pero mamatay rin ng tao. From the dust thou art, and unto dust thou shalt return, saith the Lord. Maliwanag ko yan. Kaya, ano po ang pangarap ko sa buhay? Ilang taon ka lang mag-enjoy? Why not praise the Lord? Why not please the Lord in your life? Mas higit ang Diyos sa buhay mo. Mag-ambisyon ka naman, of course, walang problema. Pero nangunguna pa rin ang Diyos ang dapat mong paglingkuran sa lahat ng panahon ng buhay mo sa lupang pansamantala. Dahil ang buhay natin, maiksi na mga kapatid. Maiksi! Bilangin mo lang taon pag tira mo sa lupa. Bilangin mo na lang taon. Kaya sa iyo po, pagkikita sa pangalawang pagkikita sa Diyos, sisingilin tayo ng Diyos sa judgment seat of Christ and the white throne judgment. Remember the saying of the Holy Bible. Remember this. Kaya kung bakit ko sinasabi sa inyo, kasi ako naman ang sisihin ng Diyos. Bakit hindi ko sinabi sa mga tupa? Bakit hindi ko sinabi ang lahat ng mga sinasabi ko sa iyo bilang lingkod na pinili ko na bilang pasto? Kaya sinasabi ko sa inyo lahat, remember one thing. Yung buhay meron ka, hiniram na. Magandang umaga po. And a blessed day.